tayo po ay nag-aaral tungkol po sa in Christ, we are complete. So, pinag-uusapan po natin yung wholeness of life. Dahil tinanggap natin si Kristo sa buhay po natin, na kumpleto po yung ating buhay. Pag sinabing kumpleto, hindi kulang-kulang. Sabi mo nga sa katabi mo, complete na ang buhay mo dahil kay Kristo. Okay. So, pag complete, ibig sabihin, wala ka nang hahanapin pa. Ito ay, kumbaga, iniayos na ng Panginoon ang buhay mo nung tinanggap mo siya. Amin po ba? Iniayos na ng Panginoon nung ikaw ay sumampalataya sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Kaya po ang pag-uusapan po natin ngayon, kung wholeness of life. Lesson 4, Part 3. So, ibig sabihin na pagdaanan po natin yung Part 1, may Part 2, ngayon nasa Part 3 po tayo. So, ngayon po ang ating pong pag-uusapan, completely free to serve in the new way. Dahil tayo po ay kinumpleto yung ating pong buhay, na bago po yung buhay po natin, dahil po sa ating Panginoong Jesucristo, ngayon po ang ating namang pong buhay, malaya po tayong maglilingkod sa Panginoon sa bagong paglilingkod. Amin po ba? Pag sinabing new way of serving unto the Lord, ibig sabihin, merong old. Merong luma. Kaya po habang pinag-uusapan po natin ito, ipinapakita po dito yung pagkakaiba po ng law at saka biyaya ng ating Panginoon. Amin po. Hello? Dati, sa batas, talagang kailangan mong mag-perform para maging may pakita mo yung iyong best na paglilingkod kay Lord. Ngayon naman, dahil sa biyaya ng Diyos, kaya ka nakapaglilingkod sa Diyos ng malaya. Amen. Okay. So, sabihin mo nga natin sa katabi mo, completely free to serve in the new way. Okay? Inaaral po natin ngayon yung pagkakaiba ng ating paglilingkod noong una at aaralin din natin ngayon yung ating paglilingkod sa ating kapanahunan ngayon. Okay? Noon, kapag hindi mo nagawa ang isang bagay, guilty ka, no? Tama po ba? Noong una, kapag hindi mo nagawa, hindi mo naibigay yung best mo sa paglilingkod sa Panginoon, guilty ka. Para pang pakiramdam mo, hindi ka karapat-dapat. Pero ngayon, sa bagong way ng paglilingkod natin, masaya tayo at alam natin na yung ating paglilingkod ay hindi dahil sa ating ginagawa o hindi ito sa ating tawag dito, performance, kundi yung paglilingkod natin ay dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Gets po natin? So ngayon, start po natin yung verse. Ang sabi po niya sa Colossians chapter 2, verse 14, He canceled the record. Cancel lang ba o cancel? Anong ibig sabihin ng cancel? Ha? Past tense. Tapos na. Sabi niya dito, He canceled the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. Pinawalang bisa niya ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang pananagutang kaugnay nito. Pinawin niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Okay? Cancel. Sabi mo nga cancel. Ano ba yung kinancel? Ano ba yung pinawalang bisa niya? Yung mga
mga tuntunin, yung mga regulation ng batas na kapag ikaw ay nagkasala, kailangan mong maghandog ng sakripisyo, kailangan mong mag-sacrifice ng hayop para mapatawad ka sa kasalanan mo. Tama po ba? Nagigets ninyo? Yun po yung mga kinancel po niya. Ngayon, alamin po natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng cancelled sa Greek grammar, sa original. Ang sabi po niya, yung cancelled, ito ay exalepo. Exalepo. To plaster, wash over, wipe out, blot out, out of fragrance. Yung salitang ex, ang ibig sabihin ay out. Plus lepo, ang ibig sabihin ay fragrance. Ibig sabihin, inalis niya na yung bango ng kautusan. Inalis niya yung amoy. Tama ba? Amoy ng kautusan. Ano ba yung hinihingi ng kautusan? Na kailangan maghandog ka para mapatawad ka sa kasalanan mo. Yun yung amoy, yun yung pabango, yun yung inalis ng ating Panginoong Hesus Kristo nung siya ay napako sa krus ng Kalbaryo. Wipe out. Ibig sabihin, nilinis na. Wala na. Sabi mo nga, wala na yung dating amoy mo. Ano yung dating amoy mo? Yung dating amoy mo, hindi mabango. Yung bagong amoy mo ngayon, ito ay isang pabango na acceptable sa Diyos. Bakit? Ito yung ginawa ng ating Panginoong Hesus Kristo sa krus ng Kalbaryo. Yung dating amoy mo, ito ay under law. Ngayon naman, yung amoy mo ngayon is under grace. Alright? Paliwanag po? Yung salitang record, ang ibig sabihin po niyan ay chorograpon. Chorograpon o herograpon o garapon daw. Chorograpon. Document. Legal note. Handwriting o written code. Sabi niya dito, he canceled the document, the legal note, the written charges against us. Amin po ba? Ano po yung legal note? Ano ba yung mga dokumento na sasabihin sa iyo ng dyablo? Oy, makasalanan ka, kaya hindi ka karapat dapat. Tama ba? Kaya kapag nagkasala ka, sasabihin sa iyo ng dyablo, oy, ipinapaalala ko sa iyo, makasalanan ka. Ipapaalala ko sa iyo, nag-disobey ka. Ipapaalala ko sa iyo, ito yung ginawa mong kapalpakan. Yun yung mga dokumento laban sa atin. Kaya yung salitang charges, ang ibig sabihin po niyan ay dogma o decree, ordinances. Lahat nung mga record ng ordinansa laban sa atin, kinancelled na ng ating Panginoon nung siya'y napako sa krus. Nagigets natin? Yung salitang took it away, sa Greek word ay airo. To raise, lift up, take away, remove. Paano po niya ito ni-remove? Paano po niya inalis ito? Paano niya tinanggal? By nailing it to the cross. Amin po ba? Sabi mo nga sa katabi mo, yung mga charges, yung mga kasulatan laban sa iyo, inalis na ng Panginoon nung siya ipinako sa krus ng Kalbaryo.
pag sinabing inalis na, wala na. Tama ba? Tama ba? Wala na. Tinanggal na eh. So ibig sabihin yung mga aligasyon, mga charges sa iyo, inalis na ng Panginoon. Ibig sabihin pag inalis na, anong ibig sabihin nun? Okay na ang kalagayan mo. Dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya lang, ginawa ito ni Jesus Christ on the cross, kaya lang kung hindi mo ito paniniwalaan, walang manifestation ito sa buhay mo. Okay po ba? Kaya ang pinaka kailangan po natin para maranasan po natin yung pag-cancel ng Panginoon doon sa mga kasulatan laban sa atin, nung napako si Kristo sa krus ng Kalbaryo, kailangan mo lang paniwalaan yung ginawa niya. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, canceled na yung record against you. Oh. May power pa ba pag sinabing canceled na? Ha? May power pa ba? Sabi mo nga, may power pa ba? Kansilado na. Ibig sabihin na, wala na. Hindi mo na ito mapapakinabangan. Yung mga bagay na ginagawa mo noon, kinansil na, tinanggal na ni Lord. Kaya ngayon, malaya ka nang makapaglilingkod sa ating Panginoon sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Amen? Noon, ang tao naglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng batas, sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ngayon, dahil kay Kristo, naglilingkod tayo sa Diyos dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Palakpakan nga natin si Lord. Nakuha po natin. Kaya kung ano man yung mga kasulatan, mga charges against you na ibinabato ng Diablo sa iyo ngayon, wala na yan. Wala nang bisa yan. Wala nang kwenta yan. Dahil niredeem na tayo ng ating Panginoon. Kaya kapag nagkakasala ka ngayon, dapat iniisip mo, lahat ng ito, wala nang kwenta dahil sa ginawa ni Kristo sa buhay ko. Amen? Amen? Kaya kapag nagkakasala ka ngayon, isipin mo, dapat hindi ko na ito ginagawa. Kasi kinansil na ito ng ating Panginoon. Wala nang bango yung lumang kasunduan. Wala nang bango yung batas. Ang may bango ngayon ay ang biyaya ng ating Panginoon. Hello? Hello? Ano ang grace? Pabor ng Diyos. Ang may bango ngayon sa mata ng Diyos, sa harapan ng Diyos, ay ang biyaya niya. Amen? Wala nang amoy o wala nang bango ang batas. Kasi tapos na ang rule ng batas sa buhay ng tao. Ang batas, madalas kong sinasabi, ang failure kasi ng tao ay disobedient. Amin po ba? Kaya lang nagkaroon ng batas para turuang uli na sumunod ang tao sa Diyos. Amen. Kaya lang nagkaroon ng batas para ipakita kung ano ang wickedness, kung ano ang kasalanan. Ngayong naipakita na ng batas kung ano ang kasalanan at kung ano ang magagawa ng kasalanan, eto na ngayon, dumating na ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at tinapos niya na yung rule ng batas. Alright. So ngayon, sabi po niya, but now, we have been released from the law. Anong ibig sabihin ng release? Ha? Anong ibig sabihin ng release?
Pinalaya. Saan ka pinalaya? Sa law. For we died to it and are no longer captive to its power. Now, we can serve God not in the old ways of obeying the letters of the law, but in the new way of living in the Spirit. Ngayon, malaya na tayo sa kautusan dahil namatay na tayo sa kautusan. Amin po ba? Hello? Na itong kautusan ang dating umaalipin sa atin. Ngayon, ang ating paglilingkod sa Diyos ay hindi na ayon sa dating buhay na dulot ng kautusan, kundi ang ating paglilingkod ay bagong buhay na dulot ng banal na Espiritu. Nagigets po ba natin? Sabi mo, release from the law. Malaya na tayo sa kautusan. Amin po ba? So, ibig sabihin dito, the new way of the Spirit is by grace, and the old ways is by law. Kaya ano yung kinansel niya? Yung law. Amin po ba? Yun yung kinansel niya, yung ways ng paglilingkod natin under the law. Ngayon, ang ipinalit niya ay yung biyaya ng ating Panginoong Hesus Kristo. May natututunan tayo. Hello? Sabi mo ngayon, ang paglilingkod mo ngayon ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. By grace. Kaya kung ang paglilingkod mo sa Panginoon ay doon sa old ways pa rin, hindi ka pamalaya. Supposed to be, maniwala kahit hindi, ang law ay kasunduan ng Diyos sa kanyang bayan. Law is a covenant of God for the Jew. Amen? Hindi ito kasunduan ng Diyos sa ating mga hintil. Ang kasunduan ng Diyos sa atin ay grace, biyaya ng ating Panginoon. Kaya, sa totoo lang, hindi tayo under the law. Tayo ay under the covenant of grace. Through Christ Jesus. Are you listening? At bakit lang sumingit ang batas? Dahil sa katigasan ng bayan, ng ulo ng bayan ng Diyos. Nagigets po ba natin? May natututunan tayo. Kaya ngayon, dapat ang paglilingkod natin is under the covenant of grace. Under grace dapat yung paglilingkod natin. Dahil, kaya uulitin ko, kaya tayo naglilingkod sa Panginoon dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Dahil ito yung resulta ng biyaya ng Panginoon sa buhay po natin. Kaya yung taong nakatanggap ng biyaya ng Diyos, hindi dapat problema sa kanya ang paglilingkod sa Panginoon. Yung taong nakatanggap ng pabor mula sa Diyos, hindi problema ang paglilingkod at pagpupuri sa Diyos. Hindi pabigat ang kanyang paglilingkod. Ang kanyang paglilingkod, ito ay isang opportunity. Ito ay isang pribilehiyo dahil nararanasan niya ang biyaya ng Diyos. Kaya hindi dapat natin problema ang devotion eh. Hindi dapat tayo nahihirapang mag-devotion. Hindi dapat tayo nabibigatan sa pagdi-devotion. Lalong-lalo na, hindi dapat sa ating problema yung pag-pray. At lalong-lalo na, hindi problema sa atin ang pagpunta ng church. Dapat mas excited tayong pumupunta ng church dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Hindi ba yung taong nakatanggap ng blessing, excited na excited siya?
May tao bang nakatanggap ng blessing na ang lungkot-lungkot niya? Di ba masayang-masaya yung taong nakatanggap ng pagpapala? Di ba? O bakit? Kaya ganun dapat tayo. Masaya tayo na naglilingkod kay Lord. Bakit? Nakatanggap ka ng pagpapala. Hindi ka naglilingkod para tumanggap ng pagpapala, kundi naglilingkod ka dahil tumanggap ka na ng pagpapala kay Lord. Hello? Sabi mo nga sa katabi mo, dapat masaya ka, hindi ka malungkot. Kasi yung iyong paglilingkod, sabi niya, now we can serve God not in the old ways of obeying the letters of the law, but in the new way of living in the Spirit. Kaya ka naglilingkod ngayon, hindi dahil sa old ways. Naglilingkod ka sa Panginoon in the new way. In the Spirit. Okay? Not in the law. Kasi pag law, alam naman natin ang law, batas yan, na kailangan na ito ay kasunduan na dapat mong gawin. Kapag hindi mo ginawa, yari ka. Tama ba? Tama ba? Kapag ginawa ko, may benepisyo. Pero tandaan ninyo, pagdating sa law, walang biyaya sa law. Kasi ginagawa mo ang isang bagay para gantimpalaan ka. Pero ang biyaya, ginagawa mo ang isang bagay dahil ano? Dahil ano? Dahil nakatanggap ka na ng gantimpala. Kaya, alin ang mas magandang maglingkod sa Diyos? Yung sa pamamagitan ng batas o sa pamamagitan ng biyaya? Di ba mas magandang maglingkod sa pamamagitan ng biyaya? Pero tandaan natin, naglilingkod tayo sa pamamagitan ng biyaya, normal na lang yung paglilingkod natin, hindi abnormal. Ibig sabihin, naglilingkod ka, hindi ka napipilitan. Sa law, kahit napipilitan ka, kailangan mong maglingkod dahil pag hindi ka sumunod, yari ka. Pero dito, naglilingkod ka, hindi ka napipilitan dahil nakatanggap ka nga ng biyaya. Okay, sabi po niya dito, sin is no longer your master. Kaya hindi totoo na tumanggap ka ng biyaya, sasadyain mong magkasala. Okay lang na magkasala, hindi. Dahil sabi niya dito, sin is no longer your master, for you no longer live under the requirements of the law. Instead, you live under the freedom of God's grace. Hindi na dapat maghahari o maghari ang kasalanan pa sa atin dahil wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim na po tayo ng biyaya ng Diyos. Amen? O ulitin ko, sin is no longer your master. Kaya kapag ikaw ay under grace, hindi ka na nagpapailalim sa kasalanan. Hindi mo na sinasadyang magkasala. Kaya totoo na kapag ikaw ay nasa biyaya, hindi mo dapat inaabuso yung biyaya dahil hindi ka na under control ng kasalanan. May naiintindihan po ba natin? Hello? Sin is not your master. Hindi siya yung master mo, hindi Lord, hindi yung kasalanan ng Lord mo. Hindi ka na under ng kasalanan. Wala nang control sa iyo ang kasalanan. Kapag ikaw ay nakatanggap ng biyaya ng Diyos, pinalaya ka ng Panginoon doon sa batas, doon sa kasalanan, hindi ka na kontrolado ng kasalanan. Wala nang control sa iyo ang kasalanan. Ang kumokontrol sa iyo ay biyaya ng Diyos. Amen? Kaya kapag ikaw ay under grace,
hindi ka dapat kinokontrol ng kasalanan. Kapag nagkakasala ka, hindi okay na magkasala ka. Kapag nagkakasala ka, hindi ka masaya dahil hindi mo master ang kasalanan. Amin po ba? Sino sa inyong masaya na gumagawa ng kasalanan at tapos sasabihin niya under grace yan? Wala, no? Wala, no? So, ibig sabihin, hindi mo ikinatutuwa na nakakagawa ka ng kasalanan dahil hindi ka nakontrolado ng kasalanan. Nalulungkot ka kapag nakakagawa ka ng kasalanan. Hindi okay lang. Hindi masaya ka pa kapag nakakagawa ng kasalanan. Kapag masaya ka pa na nakakagawa ng kasalanan, aba, hindi ka kontrolado ng biyaya ng Diyos. Amen? Hello? Kapag under grace ka, pinalaya ka na sa kapangyarihan o sa kontrol ng kasalanan. Maliwanag po ba ito? Kaya ngayon, malaya na tayong naglilingkod sa Diyos sa bagong paglilingkod sa pamamagitan ng banal na Espiritu. We are not serving God under the law, we serve God under grace. Palakpakan nga natin si Lord. May natututunan tayo. Kaya hindi inaabuso, hindi totoo na under grace ka, aabusuhin mo ang kasalanan. Walang nabubuhay sa biyaya ng Diyos na inaabuso niya ang biyaya. Gets po ba natin? Hello? Sabi mo ka sa katabi mo, walang totoong Kristiyano na inaabuso niya ang biyaya ng Diyos. Sino sa inyong totoong Christian dito? Totoong anak ng Diyos, taas ang kamay. Taas ang kamay, yung totoong anak ng Diyos. Hindi mo dapat inaabuso, ha? Kasi ang biyaya ng Diyos, hindi pinalaya ka na doon sa kapangyarihan ng kasalanan. Hindi ba good news yun? Hindi ba mabuting balita yon? Amin po ba? Alright. Ngayon, sabi po niya dito, for it is by grace. Ito, paborito po natin eh. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Ito ay kaloob ng Diyos, hindi galing sa inyo, at hindi ito nakasalalay sa mga mabubuting ginagawa ninyo. Bakit? Para wala tayong may dadahilan o may pagmamalaki sa Kanya. Maliwanag po ba? O alamin natin. For it is by charis, gratitude, favor, kindness, gift. For it is by favor you have been saved. Ano yung saved? Zozu. You have been healed. You have been preserved. You have been rescued. Through faith. And this is not from yourself. Kaya pansinin niyo, dahil sa pabor ng Diyos, dahil sa biyaya ng Diyos, ikaw ay na-preserve, ikaw ay naligtas, ikaw ay gumaling, ikaw ay na-rescue sa pamamagitan ng pananampalataya. Not, and this is not from yourselves, and this is not from your effort, and this is not from your performance. It is the gift of God, not by your good works.
Amin po ba? So that no one can boast. Bakit? Pag ikaw ay naligtas dahil sa ginawa mo, magmamalaki ka. Kapag ikaw ay naligtas dahil meron kang ginawa, ibig mong sabihin, hindi sapat yung ginawa ni Kristo. Tama po ba? Nakuha po ninyo? Ulitin ko, kapag ikaw ay naligtas dahil meron kang ginawa, para mong sinasabi na hindi sapat yung ginawa ni Kristo. At pwede kang magmalaki sa harapan ng Diyos dahil, may ginawa ako, kaya ako naligtas. Kaya sinabi niya dito, pabor lang ng Diyos, kaya ka naligtas. Dahil lang sa kabutihan ng Diyos, kaya ka naligtas. Hindi ito dahil sa iyong mga ginawa. Amin po ba? Amin po ba? At nangyari lang yung kaligtasan na yan dahil sa pananampalataya. Mas maliwanag ito. Sa NLT, sabi niya, God save you, niligtas ka ng Diyos dahil sa kanyang biyaya. Nung ikaw ay naniwala. And you cannot take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done. So none of us can boast about it. Salvation is not a reward. Salvation is a gift. Ang kaligtasan po ay hindi gantimpala. Ang kaligtasan, regalo. Nagigets po ba natin? Nakuha po natin? Kaya liwanag dito, God save you by His kindness, by His favor. When you believe, nung ikaw ay naniwala, nung ikaw ay sumampalataya, ikaw ay naligtas. Kailan ka naligtas? Kailan ka naligtas? When you believe. Tanong ko, ligtas ka na ba o maliligtas pa lang? Ligtas ka na ba o maliligtas pa lang? Bakit ligtas na? Kailan ito nangyari? Nung ikaw ay nanampalataya. Nung ikaw ay naniwala. Ano yung sinampalatayanan mo? Na si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing, pagkatapos ng ikatlong araw, muli siyang nabuhay. Kung pinaniwalaan mo ito, ikaw ay ligtas na. Ano yun? Parang ayaw nyo maniwala. Pastor, may kulang pa. Kailangan kong magpakitang gilas. Nakigets niya? Hello? Ang tanong ko, gusto ko makasigurado sa inyo, sino sa inyo ngayon ligtas na siya? Taas ang kamay. Bakit mo nasabing ligtas ka na? Dahil naniwala ka. O meron ka bang ginawa? Ano yung naniwala ka lang? Naniwala ka lang doon sa ginawa ni Kristo. Kaya kung meron kang gagawin para maligtas, para mong sinasabi, may kulang doon sa ginawa ni Kristo. Amen? O ngayon ligtas ka na, hindi ka ba masayang maglingkod kay Lord? Hindi ba mas masaya ka dapat na naglilingkod kay Lord dahil niligtas ka ng Diyos? Bakit may mga Kristiyanong wala silang ganang maglingkod, tapos sasabihin nila ligtas sila? Di ba sabi niya, yung joy of salvation, alam niyo ba yung joy of salvation, ito yung ikaw ay masayang naglilingkod sa Diyos. Ikaw ay masayang nagbibigay, ikaw ay masayang nagsishare ng salita ng Diyos. Ganado ka sa gawain ng ating Panginoon, hindi napipilitan ka lang. Bakit? Ligtas ka na eh. Hindi ba sabi ko sa inyo, yung tumanggap ng blessing, masaya, hindi siya malungkot. Excited na excited siya, ganadong-ganado siya sa kanyang buhay bilang isang anak ng Diyos.
O baka naman, linggo na naman, pupunta na naman ng church. O di ba? Yun ba ang masaya? Yun ba yung masaya? Yun ba yung excited? Parang sabi niya, sana wag na muna hindi muna Sunday. Alam niyo ba yung mga taong ligtas? Gusto niya, bukas Sunday uli. Gusto niya, bukas pupunta uli ng church. Hindi yung Sunday maning. Anyamitin. Hello? May natututunan tayo? Hello? Excited pa ba kayo sa ginagawa ninyo? O napipilitan na lang kayo? Dahil sinabihan ka, oy, Sunday ngayon. Alam niyo, sa totoo lang, pinapractice ko nga ngayon na hindi kayo palalahanan, Sunday bukas punta kayo. Wala nang magpapaalala sa inyo. Bakit? Kasi hindi nyo dapat nakakalimutan yung araw ng linggo para kay Lord. Pero kapag nagkaka-amnesia kapag araw ng linggo, delikado. So nasaan yung tinatawag na joy of salvation? Wala na. Di ba yung taong ligtas, masaya siya na naglilingkod? Nasaan na yung saya ng paglilingkod mo? Wala na. Amin po ba? Tapos pag araw ng linggo, parang ang pakiramdam niya, araw ng linggo, additional burden. Bakit additional burden? Kasi maaapektuhan yung transaction niya. Meron kasi siyang transaction na iba. Isang beses na lang nga sa isang linggo, pabigat pa sa kanya yung linggo. Tapos sasabihin niya, save siya. Tinanggap niya yung biyaya. Hindi ganun dapat. Hindi dapat ganun. Amin po ba? Dapat nga araw-araw excited tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Dapat nga araw-araw gusto natin laging may service. Amin po ba? Ay yung iba, Pastor, Lunes, Wednesday, Sunday, service na lang, puro service na lang. Pwede ba, Pastor, isang beses na lang sa isang linggo? Delikado pag ganun. Ibig sabihin, hindi siya masaya. Hindi siya excited na makinig. Amin po ba? Hello? Kita nyo nga si Marilo, pinapagalitan sa pag-attend niya ng Wednesday dahil ang layo-layo eh. Pag wala pang maghahatid sa kanya, talagang delikado. Amin ba? Masaya ka ba na hindi na-attend ng Wednesday? Hindi ka masaya, pero wala kang magagawa. Di ba? Nagigets niyo? Ay, yung iba may sasakyan na nga, hindi pa makapunta eh. Ang lapit-lapit na lang ng iba, hindi pa makapunta. Hello? Nagigets ninyo? Nasaan na yung joy of salvation? Wala na. Nasaan na yung natanggap mong biyaya? Nagmamanifest pa ba yan sa buhay mo? Nagigets ninyo? Hello? Sabi mo nga sa katabi mo, dapat yung nakatanggap ng biyaya ng Diyos, masaya siya sa paglilingkod sa Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Alright, tuloy natin. Kaya sabi mo sa katabi mo, kapag may gawain, huwag kang magkaka-amnesia. Ha? Hangka nga agkabaw sa Ilocano. Dapat hindi ka nagkaka-amnesia. Dapat nakaprogram lagi yung utak natin. Oy, Wednesday, gawain na naman. Very excited ka dapat. Yes! Pagdating ng Sunday, oy, Sunday, excited ka dapat. Yes! Tama po ba? Dapat mas matalas yung ating memory pagdating sa gawain ni Lord. Hello? Sabi mo, dapat
Diyan ka umiinom ng pang tanggal ng kabaw. Kailangan mong uminom palagi ng Memory Plus para hindi mo makalimutan yung gawain ni Lord. Amin po ba? Amin po ba? Sabi mo sa katabi mo, pagdating sa gawain kay Lord, hindi ka dapat nagkaka-amnesia. Bakit pala akong kausap yata dito? Sabi mo, hindi ka dapat nagkaka-amnesia. Okay? Alright. So sabi niya, for in the gospel, the righteousness of God is revealed. A righteousness that is by faith from first to last. Just as it is written, the righteous will live by faith. Kung tatagalugin natin, sapagkat ipinapahayag sa magandang balita kung paano itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao. At ito'y sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Dahil sabi ng kasulatan, sa pananampalataya lamang nabubuhay o sa pananampalataya, mabubuhay ang matuwid. Ulitin ko, for in the gospel, the righteousness of God is revealed through faith from first to last. Amin po ba? Anong ibig sabihin ng revealed a righteousness that is by faith from first to last? Ibig sabihin, mula sa simula hanggang katapusan, ikaw ay naging matuwid sa mata ng Diyos dahil sa pananampalataya. Sabihin nga natin, from first to last. Ang ibig sabihin ng from first to last, walang ibang basihan ang Diyos para maging matuwid ka sa Kanya, kundi pananampalataya. Hindi sa pamamagitan ng good works. Hindi pa sa pamamagitan ng law. Kaya sabi niya dito, for in the gospel, ulit-ulitin ko ito, the righteousness of God is revealed. Ano yung nireveal niya? A righteousness that is by faith. From first to last. Kaya, dahil ikaw ay naging matuwid sa mata ng Diyos dahil sa pananampalataya, ngayon, ang sabi niya dito, the righteous or the just will live by faith. Kaya yung taong naging matuwid sa mata ng Diyos, dapat nabubuhay sa pananampalataya. Again, ulitin ko, baka hindi niyo ako naiintindihan. Yung taong naging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya, dapat siya ay nabubuhay sa pananampalataya. Amen? Ang tanong ko, ano ang pananampalataya? Kasi yung hilig natin doon sa salitang to see is to believe. Ano ba ang pananampalataya? Hebrew 11 verse 1. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita na pinaniniwalaan mong mangyayari. Amin po ba? Amin po ba? Dahil tayo ay naging itinuring ng Diyos na matuwid dahil sa pananampalataya, dapat ikaw nabubuhay sa pananampalataya. Kumusta na yung pananampalataya natin kay Lord? Okay pa ba yung pananampalataya natin? Hello? Okay pa ba yung pananampalataya natin?
Parang nasa sementeryo ako eh. Okay pa ba yung pananampalataya natin? Ulitin ko ha. Kung ikaw ay matuwid, ang requirements ng Diyos, live by faith and not by sight. Kung matuwid ka sa mata ng Diyos, parang sinasabi ng Diyos, yung matuwid sa mata ng Diyos ay nabubuhay sa pananampalataya. May natututunan po tayo. So sabi niya dito sa Galatians chapter 3 verse 11, clearly, no one who relies on the law is justified before God because the righteous will live by faith. Pag sinabing clearly, malinaw, na walang taong itinuturing na matuwid sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Tama ba? Walang taong itinuturing na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Dahil anong sinasabi ng kasulatan? Ang taong itinuturing na matuwid ng Diyos nabubuhay sa pananampalataya. Ang taong itinuturing na matuwid ng Diyos dahil sa pananampalataya, siya ay nabubuhay. Amin po ba? Hello? Sabi mo nga sa katabi mo, no one who relies on the law is justified. Walang taong itinuturing na matuwid sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Amen? Amin po ba? Hello? Itinuring tayong matuwid sa mata ng Diyos dahil sa pananampalataya. Kaya nga, the righteous will live by faith. Kumusta na yung pananampalataya natin, mga kapatid? Amen? Ang sabi ng Hebrew 11 verse 6, without faith, it is impossible to please God. Hindi mo mabibigyan ng kasiyahan ng Diyos kung walang pananampalataya. Nabibigyan lang ng kasiyahan ng Diyos kung ikaw ay may pananampalataya. Kaya dapat tayo nabubuhay lagi sa pananampalataya. Paggising mo sa umaga, Lord, naniniwala ako na may magandang mangyayari sa buhay ko ngayon. Yun ang ibig sabihin ng nabubuhay sa pananampalataya. Hindi paggising mo sa umaga, ay, nako, ang tagal-tagal namang dumaan ng Bombay. Kasi may problema ko, may babayaran akong utang. Hindi pananampalataya yun. Dapat ang pananampalataya, naniniwala ka na may gagawin ng Diyos sa iyo sa araw na ito. Amen? Hello? Sino sa inyong naniniwala na gaganda ang kanyang buhay? Taas ang kamay. Paano kung pagising mo sa umaga? Pambihira naman. Ganito na lang ang buhay ko. Isang kahit, isang tuka. Ganyan kaming mga dukha. O, anong mangyayari? Pananampalataya ba yun? Nabigyan mo ba ng kaluguran ng Diyos? No. Totoo, may problema po tayo. Bawat araw may problema tayo. Pero paggising po, dapat natin ng umaga, ang isip mo, kayang solusyonan ng Lord yung problema. Yun yung faith. Amin po ba? Pero kung sasabihin mo, wala na akong pag-asa, ganito na lang, hindi faith yun. By sight yun. Amen. Kaya yung iba, bago ko maglilingkod, Lord, dapat ganito muna yung buhay ko. Hindi ko faith yun.
Ang tawag doon sigurista. Paano kung hindi ka pinagpala, hindi ka na maglilingkod? Paano kung hindi nangyari yung inaasahan mo? Maglilingkod ka pa ba? Di ba? Nagigets niyo? Kaya napakahalaga na sabi niya dito, no one who relies on the law is justified. Gets po ba natin? Therefore, we conclude that a man is justified by faith apart from the deeds of the law. Hello? Ibig sabihin, kung gayon, pag sinabing therefore, kaya nga, maliwanag na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya na justified ang tao o napapawalang sala, na-acquit ang tao sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng law. Anong sabi ng justified? Declare as righteous, innocent, free. Di kayo oo. Hindi kayo. Kaya nga sabi niya dito, therefore, we conclude that a man is declared as righteous, declared as innocent, declared as free by faith, apart from the deeds of the law. Kaya ka lang naman idiniklara na matuwid, idiniklara na inosente, idiniklara na malaya sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng batas. Hindi sa pamamagitan ng pagtupad mo sa ipinapagawa ng batas. Naging matuwid ka dahil sa pananampalataya. Maliwanag po ba yun? Nagigets po natin? Hello? Sabi mo nga sa katabi mo, therefore, I conclude that you are justified by faith apart from the deeds of the law. Kaya ka naging matuwid dahil sa pananampalataya, hindi sa pagtupad mo sa kautusan. Ano po ba? Hindi ba good news yun? Hello? We become righteous not because of our performance. We become righteous not because of our deeds. Or not because of following the rules or following the law, but because of our faith in Christ Jesus. Works. Amen? Hello? Amen po ba? Okay, now, know that a person is not justified by the work of the law. Dapat alam natin o alam ng isang tao na siya ay pinawalang sala dahil sa pananampalataya niya kay Kristo, hindi sa pamamagitan ng law. Kaya sabi niya dito, know that a person is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. So we too have put our faith in Jesus Christ, or Christ Jesus, that we may be justified by faith in Christ, and not by the works of the law. Because by the works of the law, no one will be justified. Kaya sabi ni Apostol Pablo, kaya kami rin ay sumasampalataya kay Kristo upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, sapagkat ang pinawalang sala dahil, sabi niya, sapagkat ang tao'y hindi pinawalang sala dahil sa pagsunod sa kautusan. Gets natin?
Hindi tayo pinawalang sala dahil sa pagsunod sa kautusan. Pinawalang sala tayo dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Clear ba yun, mga kapatid? Hello? Sabi mo nga sa katabi mo, by faith in Christ Jesus' work, we are justified. Dahil tayo nananampalataya doon sa ginawa ni Kristo, na ibinigay niya ang kanyang buhay, napako siya sa krus, pinahirapan siya, namatay, muli siyang nabuhay noong ikatlong araw, kaya tayo ay na-justify. Meron pa bang kulang? Complete na ba? Kompleto ba ang buhay mo dahil kay Kristo? Malaya ka bang makapaglilingkod kay Kristo ngayon? Amen? Hello? Sabi niya dito, yung justified, inuulit ko ulit, yung make righteous, acquit innocent, and free. Kaya justified by faith in Christ's works. Ngayon, by calling this covenant new, He has made the first one obsolete. And what is obsolete is outdated. Outdated will soon disappear. Okay? By calling this covenant, ano yung covenant na yan? Covenant of grace, new. Okay. Anong nangyari doon sa unang kasunduan? Obsolete. At yung obsolete, anong tawag doon sa obsolete? Outdated. At anong mangyayari doon sa outdated? Disappearing or disappearance. Vanish away. Dahil ngayon, wala na yung luma, bago na. Mayroon pa bang gamit yung luma? Ha? Kasi tignan nyo, palayo. Mayroon tang Greek word na, palayo. Ano yung ibig sabihin ng palayo? Make old, declare obsolete, decay, grow old. Kaya yung old, yung obsolete, yung decay, yung grow old, anong mangyayari, anong tawag sa kanya? Outdated. Pag sinabing outdated, hindi na siya updated. Out na nga eh. Out of date na siya. Anong ibig sabihin ng out of date? Expire na. Pag expire na, pwede pa bang kainin? Pwede bang gamitin? No. So, ibig sabihin yung old, hindi na pwedeng gamitin. Ngayon, pag expired na ang isang bagay at ginamit mo, kinain mo, anong mangyayari sa iyo? Malalason ka. Mapopoison ka. Bakit? Outdated na yung product. Masisira ang tiyan mo. Mapopoison ka. Bakit? Outdated na eh. Ano yung outdated? Yung old. Ibig sabihin, tapos na yung kanyang role. Pero anong ginagawa ng marami? Yung outdated, pilit na kinakain. Yung updated, ayaw tanggapin. Kasi sanay siya doon sa luma. Hello? Tama ba? Hello? Yung leftover, yun pang gustong kainin. Yung press, ayaw niyang kainin. Nakukuha po natin, ang liwanag ko, obsolete. Ang ibig sabihin, decay. Decay na yan. Old na yan. Gurang na yan. Grow old nga eh, di gurang.
Ano yung gurang? Ha? Matanda na. Gurang na. Di ba? Yun yung old. Yun yung tinatawag na old covenant. Gurang na. Decay na. Amoy lupa na. Kung baga sa amoy lupa na. Hindi na makalakad. Hindi na makabangon. Bakit? Matanda na eh. Yun yung sinasabi ni Paul na old covenant. Yun yung kanyang pananaw doon sa law. Kumbaga tapos na yung kanyang trabaho. Tapos na yung kanyang responsibility. Anong ibig sabihin ng apanismos? Vanishing o vanish away, obliteration, disappearance, destruction. Sabi mo nga sa katabi mo, oh, grow old na yung old. Panis na yung old. Hindi na pwedeng kainin. Hindi na pwedeng gamitin. Ngayon, ang pwede nang gamitin bago. Ano yung new? Ano yung new? Covenant of grace. Wala na tayo sa covenant of law. Naiintindihan ba natin? Okay. So, kakatuwa, no? Sabi niya dito, first he said, bakit panis na? Bakit gurang na? Bakit disappearing na? Obsolete na? Yung old. Kasi sabi niya, first, he said, sacrifice and offering, burnt offering, and sin offering, you did not desire. Hindi mo nais yung mga sacrifice, burnt offering, sin offering na ginagamit sa luma. Nor were you pleased with them, though they were offered in accordance with the law. Ito yung mga ceremonial law, mga paghahandog ng hayop kapag nagkasala ka. Ang sabi niya, hindi na yun ang nais ng Diyos. Bagamat ito ay inhandog sa pamamagitan ng batas o ng kautusan. Then he said, sino nagsasalita dito? Si Jesus, here I am. I have come to do your will. He set aside the first to establish the second. Anong ibig sabihin ng set aside? Itinabi na. Ipinatabi na. Inilagay na sa tabi. Bakit? Para ma-establish yung pangalawa, yung second. Ano yung pangalawa? Ito yung grace. Ito yung covenant of grace. Wala na yung law. Itinabi na yung law. Bakit? Yung salitang isinet aside, ibig sabihin, dumating na, naka-boundary na yung law. Kumbaga sa train, nandun na siya doon sa terminal. Gumarahin na. Yun ang ibig sabihin ng set aside, na igarahin na yung law. At in-establish na ngayon yung grace. Kaya kapag dating sa train, ang sasakyan natin ay hindi na law. Ang sasakyan natin grace. Kapag sa train. Nakukuha ninyo? Hello! Ngayon sabi niya, and by that will, we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all. Kaya yung pangalawa, doon lang tayo pwedeng maging matuwid sa mata ng Diyos. Doon lang tayo pwedeng maging banal sa mata ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ. Sa pamamagitan ng paghahandog ng sarili ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya we made holy in the eyes of God. Ang sabi pa niya dito, once for all. Anong ibig sabihin ng once for all? Minsanan lang.
Hindi na mauulit. Amen? Sabi mo, minsanan lang, hindi na mauulit. Ibig sabihin, wala nang kasunod. Wala ka nang idadagdag. Ewan ko kung naiintindihan ninyo ako. Hello? Nagigets siya? Itinabi na. Itinabi na. Naka-boundary na yung law. Nandun na siya sa terminal. Ngayon, ang umaandar na trend sa panahon natin ay ang biyaya ng Diyos. Sino ang may hawak ng monibela ng biyaya ng Diyos ngayon? Sino may hawak ng monibela ng nasasakyan natin ngayon? Si Jesus Christ. Noon, ang mahawak ng monibela sa lumang kasunduan, batas. Ngayon, ang umahawak sa bagong kasunduan, si Kristo. Are you listening? At dahil si Kristo ang umahawak ngayon sa trend ng ating buhay, tayo ngayon ay ginawa niyang banal dahil sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Hindi ba maliwanag yun? Hello? Kompleto, sabi mo, complete ng buhay mo dahil kay Kristo. Sabi mo, kompleto. Oh, may kulang pa ba? Again, ulitin ko, yung lumang trend, naka-boundary na. Ang ibig sabihin ng naka-boundary na, nagawa niya na yung kanyang assignment. Yung bagong trend ngayon, siya ngayon yung sinasakyan natin na umaandar. Amen? At ito ngayon, yung ating dapat sinasakyan. Ang biyaya ng Diyos. Through Christ Jesus our Lord. Wow! Nagigets ninyo? Ang tanong ko, saan ang boundary ng biyaya ng Diyos? Hanggang saan ang boundary ng biyaya ng Diyos? Sa tingin nyo, ang boundary ng biyaya ng Diyos until rapture. Ibig sabihin, kapag na-rapture ka na, tapos na rin ang biyaya ng Diyos. Amen. Nagigets ninyo? Kaya yun yung pinag-aaralan natin sa dispensation ng every first Sunday of the month. Tapos na rin ang boundary ng grace kapag na-rapture ka na. Nakukuha po natin hanggang sa rapture ang boundary ng grace. Kapag na-rapture ka na, wala ng grace. Ngayon, kung hindi ka mararapture, yun ang malaking problema mo. Kaya, tandaan po natin, nasa biyaya tayo ng ating Panginoon ngayon. Ngayon, tayo ay nasa biyaya ng Diyos. Dapat, mas excited tayong naglilingkod at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Hello? Sabi mo nga sa katabi mo, are you under grace or under the law? Bakit yung mukha natin ay parang under the law? Dapat, if you are under grace, dapat puno ka ng kagalakan. Okay? So, hanggang dyan lang muna po tayo. May part 5 pa yan. Napakahalaga po na ngayon, okay, nakaset aside na yung old, yung first, at ngayon, ang umaandar ngayon ay yung second. Ano yung old? Law. Ano yung new? Grace. And we are under the grace of God. Palakpakan natin si Lord. Tayong lahat ay tumayo.